Sabi nila, ang tunay na pag-ibig daw ay walang kinikilalang edad, estado sa buhay, at maski na kasarian. Ngunit paano kung ang inaakala mong kilalang kilala mo na ang taong minamahal mo ay may itinatago palang sekreto sa'yo? Kakayanin mo ba siyang tanggapin sa kabila ng kaniyang mga lihim o iiwanan mo siya para maging payapa ang iyong buhay at kalooban? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga suki mong tagapakinig katulad ko. Dahil po masyadong personal ang aking isishare, ay hindi po mga tunay na pangalan ang gagamitin ko sa liham kong ito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cora, 24 years old at nakatira sa Taguig at nagtatrabaho bilang isang bookkeeper sa isang kumpanya sa Bonifacio Global City. Nakatira pa rin ako sa puder ng mga magulang ko, Mama Mia, pati na ang kuya at ang bunso kong kapatid. Hindi po kami mayaman, pero hindi rin naman kami gaanong mahirap. Saktong biniyayaan lang kami ng Diyos para makakain ng 4 na beses sa isang araw at makapamasyal at kumain sa labas pagkatapos magmisa tuwing linggo. Pagdating naman po sa love life ko, Mama Mia, ay iisa lang po ang aking naging serious ex-boyfriend. Nakilala ko po siya nung college at tumagal ng halos 1 taon ang aming relasyong dalawa. Ako po ang nakipaghiwalay, Mama Mia. Naipangako ko kasi sa sarili ko na hindi po ako makikipag-sex kahit na kanino. Kahit na gaano ko pa kamahal ang boyfriend ko. Hindi talaga ako papasok sa bagay na yon hanggat hindi pa ako ikinakasal. At nung nagpumilit na po siya na gawin namin yung bagay na yon, ay nanindigan ako, Mama Mia, sa naging panata at pangako ko sa sarili ko. Kaya naman para matapos na ang lahat ay nakipag-break na lang ako sa kanya. Matapos po noon ay meron din namang mga nanliligaw sa akin. Mga gwapo, mga matatalino, may mayaman, may mahirap. Lahat na siguro ng klase ng lalaki ay may pumorma po sa akin. Pero hindi ko sila isinasama sa bilang kasi mga ilang buwan lang naman ang tumagal ng mga naging relasyon ko sa kanila. At hindi naman sila naging mga seryoso sa akin. Ang sabi kasi nila, Mama Mia, ay likas daw po talagang malakas ang dating ko. Pero kapag nalalaman naman ng mga manliligaw ko o ng nagiging boyfriend ko na meron akong vow of chastity, ay doon na po sila bumibitaw sa akin. May ilan pa ngang mga naging agresibo at bastos. At inilagay pa talaga ako sa sitwasyon para pagbigyan ko sila sa mga gusto nilang mangyari. Pero Mama Mia, sadyang pinoprotektahan talaga ako ng Diyos. Kaya naman nakakaligtas ako sa mga nakakatakot na sitwasyon na yon. At magpasa hanggang ngayon, Mama Mia, proud na proud po akong sabihin na napanindigan ko ang pangako kong yon sa aking sarili. Sa katunayan ay ako lang naman ang religious at pinakakonserbatibo sa aming pamilya. Taong simbahan kasi ako, Mama Mia, at aktibo din ako sa church namin. Bata pa kasi ako ay miyembro na ako ng children's choir. At nung tumanda na ay nagpatuloy pa rin ako sa aking music ministry. Kahit na halos lahat po ng mga kabatch ko ay nalagas na, nanatili pa rin po akong aktibo sa simbahan. At ngayon, Mama Mia, isa na po akong worship leader. Iba po kasi ang high na naibibigay sa akin tuwing kumakanta ako sa simbahan at kapag nagwo-worship kami. Ang pinakamalapit na kahawig niya po sigurong pakiramdam ay yung pag-attend ng concert ng iyong pinakapaboritong banda. At na-experience ko po ang pakiramdam na yon tuwing nagwi-worship kami sa Panginoon linggo-linggo. Kaya nga rin po sumagi sa isip ko ang magmadre na lang noon, Mama Mia.
At ito po ang naging dahilan kung bakit hindi naging problema sa akin ang kawalan ko ng kasintahan. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, nahanap ko po ang kapayapaan at kakontentuhan sa aking sarili, sa aking pamilya at sa piling ni Lord. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Mama Mia, ay may isang tao palang babago sa pakiramdam kong yun. Nakilala ko si Eric, 25 years old, na noon ay nanunumbalik sa Panginoon. Isang araw, Mama Mia, ako po ang nag-lead ng pag-worship meeting namin. Pagdating ko doon ay nagpakilala ako sa aking pangalan bilang head ng music ministry. At nung nagpakilala na ako, Mama Mia, ang sabi ko naman sa mga attendees ay sila naman ang magpakilala. Though ang totoo ay kilala ko naman talaga ang karamihan sa kanila. Maliban na lang sa isang tao na bago po sa paningin ko. Kaya naman siya ang pinakahuli kong tinawag. At nung tinawag ko siya, ay medyo nagulat pa siya. Sabi ko, ipakilala niya yung name niya and magbigay siya ng munting introduction sa kanyang sarili. Mama Mia, medyo mahiyain po si Eric nung una. Pangalan lang po ang binanggit niya. Pero naramdaman ko na nung magsalita siya ay para pong kinikilig ang mga kababaihan sa meeting namin na yon. Kaya naman, sinaway ko sila. Mama Mia, sabi nila ay hindi lang talaga nila mapigilan ang kanilang nararamdaman dahil gwapo nga talaga si Eric. Pinagkamalan pa talaga nila itong artistahin. Kung sino-sinong artista ang kanilang binabanggit na may pagkakahawig nito. Mama Mia, noon ay bigla akong tinukso ng mga kasamahan ko sa ministry kay Eric. Dahil ang sabi nila, ako lang naman daw ang single sa amin at matagal-tagal na rin akong naging bakante. Pero sabi ko naman, ay hindi naman ako naghahanap. I am single but blessed. Single blessedness ang status ko. Humingi pa ako ng pasensya noon kay Eric dahil baka ma-culture shock siya at baka isipin niya na hindi naman talaga kami totoong nagwo-worship at nakikipaglandian lang. Pero tumawa lang naman si Eric, Mama Mia. Ang sabi niya ay okay lang naman dahil nawawala ang kaba niya kasi hindi masyadong formal ang meeting na yon. Ang akala niya raw, Mama Mia, ay hindi po kami kasali sa mga normal na tao. Ang akala niya raw ay mga seryoso raw kami. Noon naman ay ako naman ang tumawa. Tinanong ko siya kung ano bang ibig sabihin niya ng normal. Sabi niya wala naman po siyang masamang pakahulugan sa sinabi niyang yon. So ayun na nga, Mama Mia. Nagpakilala na siya ng tuluyan dahil mukhang hindi na siya kinakabahan. Sabi niya matagal na raw siyang hindi nagsisimba. 8 years na raw na hindi niya pinapractice ang kanyang faith at religion. Sabi ko ay hindi naman masama yon. Ang pinakamahalaga ay bumalik siya sa pagsasamba sa Diyos. Sabi niya, Mama Mia, ay may mga pinagdaraanan daw siyang mga bagay ngayon. Kaya ang naisip niya ay lumapit sa Diyos. 2 weeks ago lang daw nung maisipan niyang magsimba ulit. Tapos sobrang galing daw ng sermon ni Father nung araw na yon. Saktong-sakto daw ang sermon na yon para sa mga pinagdadaanan niya. At first daw, Mama Mia, ay para siyang sinusunog dahil sa sobrang hiya. Pero nung tumagal, ay umiiyak na pala siya. Doon ay pinalakpakan ng lahat si Eric, Mama Mia. Automatic po siyang naging heartthrob sa church namin. Sa katunayan ay simula po nung sumali siya sa music ministry ay parang dumami na rin yung mga youth na nagsisimba.
Dumarami na rin ang mga nagtatanong kung kailan daw po ang susunod na audition para sa choir. Yung mga pala absent naman pong mga choir members namin ay napansin kong palagi nang nag-a-attend ng mga practice mula nung dumating si Eric sa grupo. At bilang isang ministry head, syempre po Mama Mia, ikinatuwa ko rin ang magandang epekto ng pagdating ni Eric sa aming simbahan. Mula po kasi nang dumating si Eric ay parang nagkaroon din ng kakaibang energy ang grupo namin at ang aming community. Bukod pa po riyan ay talaga rin namang magaling kumanta itong si Eric. Kaya agad din siyang nabigyan ng mga solo parts at talagang naging kapansin-pansin siya sa mga tao. At dahil ang trabaho niya po ay isang CrossFit trainer, ay maganda rin po talaga ang pangangatawan ni Eric. Kaya naman talagang pinagkakaguluhan siya ng mga babae sa amin. Pati na nga ng mga nanay at mga lola. And before I knew it, Mama Mia, maski ako ay nagkakaroon na rin ng paghanga para sa kanya. Sa mga sumunod na linggo ay naging mas close pa kaming dalawa ni Eric. May sasakyan kasi siya at nag-volunteer siya na gamitin ito bilang pang-carpool sa amin. Kaya pagkatapos ng practice namin ay sumasabay po ang ilan sa amin sa kanya. At ako po ang huli niyang hinahatid sa bahay. Isang gabi ay napasarapang kwentuhan namin ay napagpasyahan naming ituloy ang kwentuhan naming yun over dinner sa isang restaurant. At hindi pa rin nagkasya ang aming kwentuhan sa dinner na ito. Hanggang sa inabot na nga po ng madaling araw ang aming kwentuhan sa loob ng kanyang sasakyan habang nakapark sa labas ng isang convenience store. Mama Mia ay kunento niya sa akin na last time daw siyang nagkaroon ng girlfriend ay first year college pa lang daw siya. Tumagal naman ang relasyon nila ng 2 taon. Kaya hanggang ngayon ay single pa rin siya. Tinanong ko siya kung by choice ba ang pagiging single niya. Sabi niya, mukhang yun na nga. Tinanong ko rin siya kung dahil ba yun sa hindi pa siya nakakapag-move on doon sa kanyang ex. Tumawa siya at ang sabi niya ang tagal-tagal na raw niyang nakapag-move on. It's just that ayaw lang daw kasi niyang sumabak sa isang relationship na hindi pa siya sigurado. Gusto niya raw na next time na makikipagrelasyon siya ay doon na sa taong siguradong-sigurado siyang mahal niya. Kaya naman tinanong ko siya Mama Mia kung ang ibig sabihin ba noon ay hindi niya minahal ang kanyang ex. Sabi niya oo. Alam daw niya na masaklap pero naisip daw niya na mas mabuti nang maging totoo siya sa kanya kaysa patigalin pa niya ang kanilang relasyon na eventually ay masasaktan lang din daw niya yung babae. Mama Mia, ang sabi ko naman sa kanya, ang love naman ay hindi po talaga feelings lang. Ang love naman, bukod sa feelings, ay isa po itong commitment at decision. Yung feelings kasi Mama Mia, alam ko, paglipas ng panahon ay unti-unti rin namang mawawala yon. Huhupa ang kilig. Pero kung komportable kayo sa isa't isa, kung compatible kayo, kung sinusuportahan nyo ang nakakabuti, yun naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Yung may isang taong hindi ka iniiwan kahit sa dami ng iyong mga pinagdaanan. May isang taong laging nandyan para sa'yo kahit ang dami-dami mo ng kasalanan. Hindi ba't yun naman talaga ang pinaka-importante? Yung hindi siya naiiwan at hindi siya nang iiwan. Tumawa siya Mama Mia at medyo na-impress pa siya sa mga sinabi ko. Tama raw talaga na worship leader talaga ako. Bagay daw talaga sa akin dahil napakalalim ko raw magsalita. Ako naman ang tinanong niya Mama Mia kung bakit raw wala pa akong napagdesisyonang sagutin sa mga nanliligaw sa akin. Sabi ko wala namang nanliligaw sa akin sa kasalukuyan. Tumawa pa siya dahil ang alam daw niya ay meron daw pumuporma sa akin. Imposible daw na walang manligaw sa akin dahil sa ganda, bait at talented ko. Mama Mia,
Natuwa naman ako at medyo kinilig sa lahat ng mga compliments niya. Sabi ko, bahay, opisina at simbahan lang naman ang destinasyon ko sa araw-araw. Napakaliit lang ng mundong ginagalawan ko. At lahat ng mga lalaki sa mundong ginagalawan ko, halos kilala ko ng lahat at kilala na rin nila ako. At lahat ng mga nanligaw sa akin ay ayaw din namang maghintay. Tinanong niya ako kung ano ba raw ang pinahihintay ko sa mga nanliligaw sa akin. Kaya naman ipinaliwanag ko sa kanya na meron akong vow of chastity. Tinanong niya ako kung hanggang kailan. For life ba raw ang vow na yon? Tumawa ako at ang sabi ko ay hindi naman. Ang sabi ko ay pinangako ko lang yun sa lalaking magiging asawa ko. Gusto ko ikasal muna ako bago ko ibigay ang pagkababae ko sa lalaking mahal ko. Mama Mia, tumawa siya at na-impress sa akin. Sabi niya, ganun daw talaga. Marami raw mga lalaki na napaka-shallow mag-isip. Marami raw mga lalaki na ang ibig sabihin ng pagmamahal ay yung pagpapaubaya ng isang babae ng kanyang katawan sa lalaking kanyang karelasyon. Ako ang mas na-impress kay Eric, Mama Mia, dahil naiintindihan niya ang vow of chastity ko. Mag-aalas 4 na yon ng umaga. Pangatlong kape na nga namin yon, pero hindi pa kami inaantok. Gusto ko na sanang umuwi pero ang sabi niya ay kailangan pa niya ng kausap. Total weekend naman, tapos long weekend pa yon dahil holiday sa Lunes, ay pumayag na rin ako. At sa mga sumunod na linggo ay napadalas na nga na nagkayayaan kaming dalawa ni Eric na lumabas at mag-dinner dalawa. At ang minsan papong nag-aya yung iba naming mga ka-carpool na mag-dinner ng sama-sama, ay nag-aya pa rin sa akin si Eric na magkape matapos namin silang maihatid lahat. Na syempre ay agad at excited ko namang pinaunlakan. Sa puntong iyon po, Mama Mia, ay parang na-confirm ko na meron na nga kaming mutual understanding ni Eric. Pero kahit na ganoon ay wala pa rin nag-a-address sa amin. Hindi namin pinag-uusapan. Sa mga sumunod na linggo ay parang nag-e-enjoy lang kami sa company ng isa't isa at nagpapakiramdaman. Aaminin ko po, Mama Mia, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako na meron taong pwedeng makabreak ng vow of chastity ko. Baka nga si Eric pa yon. Ironic po, pero by him being a true gentleman, pakiramdam ko ay mapagkakatiwalaan ko siya ng buong buo at hinding-hindi niya ako lolokohin at sasaktan. Eventually, Mama Mia, yung mga informal na dates namin ay nag-level up na rin. Madalas po sa tuwing nagkikita kami ay palaging may regalo siyang dala para sa akin. Mga maliliit na bagay lang naman. Nagsimula sa potato chips, minsan chocolates, minsan pastries. At siguro para hindi rin po makita ng iba ay binibigay ni Eric sa akin ang mga ito kapag kami na lang dalawa o kapag wala ng ibang taong nakakakita. At nung tumagal, Mama Mia, maski ako na rin ay nag-aabot ng mga small items and gifts para sa kanya. Pero siguro ang kakaibang bagay po na inirigalo sa akin ni Eric ay nung nagbigay siya sa akin ng isang rosary bracelet. At pinakita niya pa sa akin na bumili rin pala siya ng eksaktong design na para naman sa kanya. Matapos niya pong isuot sa aking kamay yun ay nagloko pa siya. Sabi niya parang terno raw kami. Bagay raw na kahit hindi ko na po ina-address, Mama Mia, deep inside, ay sobra-sobra po yung nagpakilig sa akin. Ilang buwan pa ay unti-unti na rin pong napapansin ng mga kasamahan namin sa choir ang kakaiba naming closeness ni Eric. Eventually ay tinutukso-tukso na rin nila kami, pero hindi naman po yung lantaran. Yung mga pasimpleng at pinagtitinginan kami ng may mali siya. Pero habang kinikilig ako kay Eric at nakapako ang atensyon ko sa kanya, ay hindi ko rin po napapansin na meron din palang umuusbong na chismis
na hindi kaaya-ayang pakinggan. Narinig ko pong minsan na may pinag-uusapan at pinagtatawanan ang ilan sa mga members ng lalaking malabnaw daw kung kumilos, kaya alam raw nila na bading ito. Mama Mia, hindi ko po pinapansin ang mga pag-uusap na yon dahil ang akala ko ay hindi ko kilala yung lalaking kanilang tinutukoy. Pero isang araw, nalaman ko na lang po na si Eric pala ang pinagchichismisan nila. Mama Mia, isang araw ay napansin ng isang kasamahan ko sa church ang bracelet na suot-suot ko. Sabi niya ang ganda-ganda raw ng rosary bracelet ko. Kung hindi raw niya titignan sa malapitan ay hindi raw yun mapapansin na isang rosaryo pala. Sabi ko, ang sosyal nga tingnan. Sumabat naman ang isa naming pangkasamahan at ang sabi niya ay parang pamilyar daw yung design na nakita niya sa akin. Parang nakita niya raw somewhere. Sinabi ko na bigay kasi yun ni Eric sa akin. Kaya naman, sabi nila si Eric nga pala ang nakita nilang may ganun ding klaseng bracelet. Kinantsawan pa nila kami at ang sabi ay matchy-matchy bracelet daw kami. Tinanong pa kung couple bracelet ba yun. Tumawa na lang ako, Mama Mia. Sabi ko, magkaibigan lang kaming dalawa ni Eric at regalo lang niya yun sa akin as a friend. Hindi naman sila naniwala. Sabi nila friends din naman daw sila ni Eric. Bakit daw sila ay hindi naman binibigyan ng ganon? Yung isa ko pang kasamahan ay tinutukso pa ako na baka kasi special friends kaming dalawa. Tinanong pa nila ako kung nililigawan raw ba ako ni Eric, Mama Mia. Sabi ko ay hindi. Tumawa pa siya at ang sabi niya ay dapat aminin ko na lang daw, total ay kami-kami lang naman ang nakakaalam. Pinanindigan ko na hindi ako nililigawan ni Eric at sobrang close lang talaga kaming dalawa. Talaga? Baka naman nagpaparamdam na pero nagbibingi-bingihan ka lang. Sabi ng isa ko pang kasamahan. Kaya naman inamin ko na humirit siya nung binigay niya sa akin ng bracelet na terno kaming dalawa at bagay daw yun. Kinilig naman ang ibang mga kasamahan namin at tinanong ako kung ano ang isinagot ko. Sabi ko ay hindi ako nakasagot kaya tumawa na lang ako. Ang sabi pa ng isang kasamahan namin ay ang hina ko raw, Mama Mia. Pero ipinaliwanag ko sa kanila na kung paano ako magkakaganon na wala namang mali siya sa akin si Eric. One thing na natutunan ko about guys, hanggat hindi sila diretsyong nagsasabi na gusto kanila, wala lang yon. Hindi dapat seryosohin. At saka sa karanasan ko sa mga lalaki, kung totoong may gusto talaga siya sa akin, dapat ay noon pa man niya sinabi sa akin. Magkakalahating taon na po kaming magkakilala at magkaibigan noon pero wala naman siyang sinasabi. Kung sa bagay, totoo nga yan. At saka sa ganda nitong si Cora, malamang dapat noon pa ay niligawan na siya ni Eric lalo pat pareho naman talaga silang single, hindi ba? Tanong ng isa naming kaibigan. Humirit naman ang isa ng kakaibang hirit, Mama Mia, na medyo nagpadismaya sa akin. Baka naman kasi confirmed na nga si Kuya. Sabi ng isa. Sinaway pa siya ng iba naming kasamahan. Baka raw ma-offend ako. Hindi ko pinahalata, Mama Mia, pero nagtanong ako kung anong confirmed. Sabi nila, confirmed as in kafederasyon. Bax, Bex, Becky, Bekle. Tumawa pa ang iba, Mama Mia. Tinanong ko sila kung paano naging bakla si Eric. Sabi nila ay napaka-naive at gullible ko raw. Lahat ng tao raw ay kapansin-pansin na ang kalabnawan ni Eric kung kumilos. Ako lang daw ang hindi nakakapansin nito. Sabi nila, Mama Mia, maski raw siguro si Mother Teresa ay pansin na pansin ang pagiging malabnaw at mahinhin ni Eric.
Tumawa silang lahat at doon ay hindi ko na napigilan na ma-offend. Tinanong ko sila kung ano ba ang nakakatawa. Kaya naman nagkaroon kami ng awkward silence nung mga panahon na yon. Hindi sila nakasagot sa akin. Kaya naman sinabi ko sa kanila ano naman kung totoong bakla si Eric. Sabi nila sayang lang daw. Kasi ibig sabihin, sayang ang mga kababaihan na nagkakagusto sa kanya. Sabi ko wala namang sayang sa mga nilikha ng Diyos. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para jowain lang ng kung sino. Hindi ko na napigilan na tumaas ang boses ko noon, Mama Mia, kaya naman tinanong nila ako kung bakit raw ako galit na galit. Hindi ba kasalanan naman sa Diyos ang pagiging bakla? Yun ang tanong nila sa akin na hindi ko alam, Mama Mia, pero lalong nagpainit ng dugo ko. Alam niyo ba kung ano ang kasalanan? Yang pagchichismisan, panghuhusga, at yang pagtatawanan niyo ang isang tao na hindi naman niyo kinokompronta. Mula nga noon, Mama Mia, ay hindi ko na po naringgan na pagchismisan pa ng mga taga-choir namin ng tungkol kay Eric. Pero ramdam na ramdam ko, Mama Mia, na ginagawa pa rin nila yon kapag nakatalikod kami o kung hindi nila kami kasama. Pero aaminin ko, naaapektuhan ako sa mga sinasabi nila tungkol kay Eric. Hindi po dahil sa bading siya, kundi dahil napofall na ako sa kanya, Mama Mia. At kung totoo mang bading nga po si Eric, ang ibig sabihin lang noon ay wala na ring pag-asa na masuklian niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Mula rin po noon ay naging mas mapagmasid na rin ako tuloy sa bawat kilos ni Eric. Pinagmamasdan ko na siyang mabuti kung talaga bang malambot nga siya. Kung paano siya makitungo sa mga babae sa church namin. Versus sa kung papaano siya sa mga lalaki. Lalo na doon sa mga lalaking may itsura. Hindi ko alam kung in love lang ba talaga ako kay Eric, pero hindi ko naman po siya nakikitaan ng kakaibang kilos pagdating sa mga lalaki. At kung paano siya makitungo sa akin noon ay ganun pa rin naman siya at walang nagbago. Patuloy pa rin po ang aming paglabas-labas at katulad ng dati ay inuumaga pa rin po kami ng uwi. Dahil sa mahaba naming kwentuhan. Patuloy pa rin po si Eric sa pagbibigay sa akin ng mga small gifts at pagiging sweet at real gentleman kapag magkasama kaming dalawa. Kaya kahit na nilalabanan ko po ang mas mahulog sa kanya at kahit na pinipilit ko ang sarili ko na makita lamang siya bilang isang kaibigan, Mama Mia, hindi ko po napigilan ang sarili ko na mas mahulog ako sa kanya. Ganun nga talaga siguro, Mama Mia. Kapag palagi mong nakakasama ang isang tao, hindi mo talaga mapipigilan na magkagusto sa kanya. Lalo na kapag kayong dalawa lang palagi ang magkasama. And before I knew it, Mama Mia, nawala na po ng tuluyan ng bisa ang mga sinasabi ng mga kasamahan kong red flags tungkol sa kanya. At tuluyan na ring bumigay ang nararamdaman ko para kay Eric. Isang araw, habang nasa kotse niya kami at nagkukwentuhan ay bigla na lang nag-thank you sa akin si Eric. Tinanong ko siya kung para saan ang thank you na yon. Sabi niya para raw sa pagsama-sama ko sa kanya, sa pakikipag-usap at sa pakikipagkaibigan. Sinabi ko siya na napakasenti naman niya. Wala namang alkohol yung kaping iniinom namin. Tumawa siya at ang sabi niya ay grateful lang talaga siya na dumating ako sa buhay niya. Sinabi ko naman na the feeling is mutual. Grateful rin ako na dumating siya sa buhay ko. Sabi niya, Mama Mia, never daw siyang nagkaroon ng best friend. Tinanong ko siya kung hindi ba talaga siya nagkaroon ng isang matalik na kaibigan kahit nung kanyang kabataan. Sabi niya meron siyang mga barkada, pero ako raw yung unang taong naramdaman niya na mapagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Kapag kasama niya raw ako, parang ang saya at ang gaan lang ng mundo niya. Pakiramdam raw niya, Mama Mia, ay pwede niyang masabi sa akin lahat. For the first time, pakiramdam niya ay may kakampi siya, Mama Mia. Matagal-tagal na raw niyang napapansin at nararamdaman na walang ni isa man sa mundo siyang kakampi. Nag-thank you rin ako kay Eric.
Sinabi ko lagi niyang tatandaan na kaming dalawa ni Lord ang lagi niyang kakampi all the way. Basta't wala siyang ginagawang masama sa mata ng Diyos, lagi siya nitong kakampihan at poprotektahan. Mama Mia, doon ang sabi niya ay may aaminin daw siya sa akin. Tinanong ko siya kung ano yon. Sabi niya kami lang daw ni Lord ang nakakaalam kung ano ang krisis na pinagdadaanan niya ngayon. Sabi niya, may identity crisis raw siya, Mama Mia. Doon ay natigilan ako. Hindi ko alam kung papaano magre-react kaya tinanong ko na lang kung anong identity crisis na yun. Sabi niya, bata pa lang daw siya, alam na niya na iba siya sa lahat ng mga lalaki, kahit sa mga kuya niya. At nung nag-high school siya at nag-college, kahit na nagkaroon naman siya ng girlfriend, feeling raw niya, Mama Mia, ay palaging may kulang. And then nung graduate daw siya sa college at nagkaroon ng trabaho, doon raw niya natanggap na attracted din pala siya sa mga lalaki. Okay lang po ang naisagot ko sa kanya nung mga panahon na yon. Sabi niya, feeling niya ay may kulang pa rin daw nung nakipagrelasyon na siya sa mga lalaki. Pero hindi niya alam kung ano yung pakiramdam na kulang. Dahil ba sa guilt? O dahil lang ba hindi niya talaga nahahanap ang totoong siya? Tinanong ko siya kung yun ba ang dahilan niya kung bakit siya nagbalik loob sa simbahan. Sabi niya, siguro. Pero hindi rin naman daw niya plinano ang lahat. Kagaya raw ng sinabi niya sa amin nung first day niya sa choir, ay sakto lang daw na medyo nade-depress siya tapos napakinggan niya yung sermon ni Father. At doon daw niya naisipan na baka tinatawag siya ulit ni Lord. And after a couple of months nga nang naging active siya sa church namin, ay nakaramdam siya na it was probably the best decision na ginawa niya sa buhay niya. At dahil daw doon ay nakilala niya ako. Sabi niya, Mama Mia, alam daw niya na ang Diyos ang nagdala sa akin sa kanya. Dahil doon kami nagkakilala sa bahay ng Panginoon. Nag-thank you ako sa kanya, Mama Mia. Nagpasalamat ako sa naging pagtitiwala niya sa akin na mag-open up tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pero hindi pa pala siya tapos sa pag-amin na yon. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay gusto niya ako. Noong nakaraang mga araw daw, tingin niya ay hindi niya lang ako gusto, kundi mahal na niya ako. Kaya naman naguluhan talaga ako, Mama Mia. Tinanong ko siya kung akala ko ba ay lalaki ang gusto niya. Ang sabi niya, Mama Mia, hindi nga rin yaw niya maintindihan ang sarili niya. Ang plano lang naman daw niya ay maging active ulit sa simbahan. Hindi niya plinanong magpaka-straight. At lalong hindi niya aakalain na mapofall siya sa isang babae. Hindi daw niya aakalain, Mama Mia, na magkakaroon siya ng ganitong pakiramdam sa mapalalaki man o babae. Pero ang totoo, Mama Mia, ay sa akin lang daw niya nararamdaman ng ganon. Kaya raw niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang identity crisis at tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil para raw kapag niligawan niya ako ay magsisimula kaming dalawa sa buong katotohanan. Doon ay pinapreno ko siya. Ang sabi ko ay may dahan-dahan na muna siya. Nagsorry siya sa akin, Mama Mia. Pero nung makita ko na paiyak na siya, ay bigla ko na lang siyang hinalikan. Tinanong niya ako kung gusto ko rin ba daw siya at ang sabi ko matagal na. Naging kami, Mama Mia, kahit alam ko kung ano ang buong pagkatao niya. Alam ko na sa paningin ng mga normal na tao ay parang weirdo at kakaiba po ang aking naging desisyon, lalo pat sinagot ko si Eric matapos niyang umamin na meron siyang mga naging karelasyon na mga lalaki. Pero ano pa nga bang magagawa ko, Mama Mia? Mahal ko siya at nagpapakatotoo lang naman ako sa sinisigaw ng puso ko. Aaminin ko, isa po sa mga ginamit kong paraan noon para panlabanan ang nararamdaman ko kay Eric, ang imaginin po na may kasama siyang ibang lalaki.
na kinikilig siya sa ibang lalaki. Pero nung tumagal ay nawalan na rin po ng bisa sa akin ang pag-e-imagine na yon at ang natira na lang po ay ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaya nung umamin siya sa akin na mahal niya ako ay parang naging dream come true po yun sa akin. Na sa kabila ng preference niya ay minahal pa rin niya ako. Siguro nga Mama Mia, ganun talagang totoong pag-ibig. Matatanggap mo kahit ano ang kakulangan at kapansanan ng isang tao. At sa tingin ko Mama Mia ay ang bagay pa nga na yun ang mas nagpatibay at nagpalalim ng pagmamahal ko para sa kanya. Napakalaking bagay kasi sa akin na ako ang pinagkatiwalaan niya ng totoo niyang pagkatao. Hindi po kasi siya out sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. At ikalawa po, ay dahil pa nga mismo sa preference niya ay mas naniniwala ako na totoo at puro ang nararamdaman niya sa akin. Na ang klase ng pagmamahal namin sa isa't isa ay espesyal at tinatransan nito at nilalampasan ng sexual at pisikal at ang ekspektasyon ng mga tao, ang gender at kung ano ang normal. Nakatulong din po na dahil sa kanyang identity crisis ay nagtugma rin na pareho kami ni Eric na may vow of chastity. At sabi po ni Eric ay bukod sa nire-respeto niya po ang desisyon ko, ay magsisilbing proteksyon ko na rin daw po iyon laban sa kanya. Pati na ng aming relasyon. Ang hindi muna kami pumasok sa bagay na dapat ay ginagawa lamang ng mga taong kasal na. At kahit nga po kagayang nga ng mga nasabi ko, ay kay Eric ko naramdaman sa unang pagkakataon na willing akong i-break ang aking panata sa pagiging virgin, ay natuwa ako at naging grateful sa naging desisyon niyang yon. Naisip ko na talagang may blessing ng Panginoon ang aming samahan at dinala niya kami sa piling ng isa't isa. Hindi tumagal ay naging lantad na rin po ang aming samahan at relasyon sa church. At kahit na alam ko po na marami sa kanila, lalo na doon sa mga tsismoso at tsismosa ang nagulat, ay ang pakikipagrelasyon po sa akin ni Eric ang tumapos sa haka-haka nila na bakla ito. Pero ang katotohanan po, sa kanyang nakaraan ay syempre itinago naming dalawa at kami lang ang nakakaalam. Naging masaya naman at kontento ang aming relasyon ni Eric sa loob ng maraming buwan. At dahil din po sa friendship, nagsimula ang aming samahang dalawa ay wala namang halos nagbago sa pakikitungo namin sa isa't isa. Maliban na lang doon sa mga pagkakataon na minsan, hindi namin mapigilan ang aming mga sarili at maghahalikan kaming dalawa. At naging disiplinado pa rin po naman kami na pakalmahin ang aming mga sarili para hindi kami lumalampas sa paghahalikan. Ipinakilala na rin po namin ang isa't isa sa aming mga magulang. At hindi ko alam Mama Mia kung ako lang po yun, pero sa pakiwari ko ay parang kakaiba ang tuwa ng mga magulang ni Eric nang ipinakilala niya ako sa kanila bilang kanyang girlfriend. Para bang nakahinga sila ng maluwag. Doon na rin po naisip na baka nga nararamdaman na rin noon ng kanyang pamilya na bakla ang anak nila. Kaya gano'n na lang ang saya nila nang ipinakilala ako ni Eric sa kanila bilang kanyang kasintahan. Pero ilang linggo bago kami mag-anniversary Mama Mia ay may naging pagbabago o bagong katrabaho si Eric sa kanyang pinapasukang gym. Paul po ang pangalan ng lalaki, isang openly gay. At dahil napaka-open naman po sa akin ni Eric ay kinukwento niya sa akin ang lahat ng nangyayari sa kanya sa kanyang pinagtatrabahuan. Agad din naman niyang nabanggit sa akin si Paul Mama Mia. Pero nung tumagal ay napapansin ko po na napapadalas ang pagkukwento niya tungkol kay Paul. At parang ito na lang palagi ang aming pinag-uusapang dalawa. Sabi niya may artista daw na nakafling noon si Paul. Napipilitan naman akong sakyan ang sinasabi niya habang nagdi-dinner kaming dalawa. Sabi ko hindi naman imposible yon dahil gwapo naman talaga si Paul base sa pinakita niyang picture sa akin. Mama Mia, sumang-ayon po siya na may itsura si Paul. Kaya naman hindi ko mapigilan ang sarili kong matigilan at titigan siya. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko wala.
Pero siguro ay napansin niyang bigla akong pagtahimik. Tinanong niya ako kung nagsiselos ba ako. Nag-deny ako, Mama Mia. Nilambing niya ako at ang sabi niya, dapat daw malaman ko na ako lang ang mahal niya. Sabi niya, may pa-advance anniversary gift pa siya sa akin. Bigla namang nawala ang tampo at selos ko, Mama Mia, nung nakita ko ang anniversary gift niya sa akin. Isa po yung libro na gustong gusto kong basahin na napakatagal ko nang hinahanap pero hindi ko mahanap-hanap. Isang beses ko lang po yung nabanggit kay Eric. Pero natandaan niya, Mama Mia. Kaya naman bukod sa libro na yon, naramdaman ko po ang sobra-sobrang pagmamahal niya para sa akin. Kasi naiintindihan at natatandaan niya ang mga bagay na mahalaga sa akin. Kaya naman naglaho bigla ang naramdaman kong selos. Pero Mama Mia, nung nag-I love youhan na kami ay bigla niyang isiningit ang Pride March. Ini-invite daw siya ni Paul. Tinanong niya kung gusto ko raw bang sumama. Tinanong ko siya kung bakit gusto niyang sumama doon. Sabi niya gusto lang daw niyang ma-experience kasi yun ang magiging unang beses na ma-experience niya yon. Sabi ko bakit ngayon pa niya gustong i-experience may girlfriend na siya. Dapat noon pa nung hindi pa ako dumadating sa buhay niya. Mama Mia, sabi niya, pareho naman daw kaming nakakaalam na unconventional ang relasyon naming dalawa. Hindi ko napigilan ang sarili kong itanong kung alin ba siya doon. Gay ba siya o bisexual? Sabi niya hindi niya alam pero isa lang ang alam niya. Hindi siya straight na lalaki na may kakaiba sa kanya. Mahal niya ako pero nagkaroon siya ng lalaki sa lalaking relasyon. Baka nga siguro queer siya, Mama Mia. Kaya naman sinabi ko sumama na lang siya kay Paul. Mama Mia, sinabi niya sa akin ay gusto niya akong isama para hindi ako mag-isip ng masama. Sabi ko ayoko dahil baka may makapicture sa amin doon sa event na yon at baka kumalat pa sa simbahan. Sabi niya, kailan pa raw ako nagkaroon ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao? Bakit daw bigla akong naging concern sa iisipin ng iba? Kaya naman inamin ko sa kanya, Mama Mia, ang matagal ko nang napapansin na mula nung dumating si Paul sa kanilang opisina, mula nung naging magkatrabaho sila, ay marami ng pagbabago ang napansin ko sa kanya. Nagdesisyon siya noon na wag na lang kaming sumama sa parade na yon. Aaminin ko nagselos talaga ako kay Paul. Bukod sa insecurity ko na baka ipagpalit niya ako sa isang lalaki, ay naisip ko rin, Mama Mia, na for the first time, paano kung lalaki nga talagang gusto niya? Paano kung isang araw? Kung kailan kasal na kaming dalawa? Kung kailan may mga anak na ay tsaka pa siya makikipaghiwalay sa akin dahil na-in love siya sa ibang lalaki? Sa tingin ko, Mama Mia, hindi ko kakayanin yon. Sa tingin ko, mababaliw ako kapag nangyari yon. Sa tingin ko, isa rin yon sa mga dahilan kung bakit natithreaten talaga ako kay Paul. Openly gay po si Paul, Mama Mia. Outspoken, mulat at maraming kaalaman tungkol sa gender. Natatakot ako na baka maimpluwensyahan niya si Eric sa preference at pagkatao nito. Mama Mia, ang sabi pa ni Eric ay napakabait daw ni Paul sa kanya. Lagi daw silang magkasama dahil lagi siyang naiintindihan ni Paul. In short, Mama Mia, takot na takot talaga ako noon. Takot akong bumalik siya sa tunay niyang mundo. Ang maliit, kontento at ideal na mundo na binuo naming dalawa ng 1 taon. Takot ako baka makalimutan niya yon, Mama Mia. Baka kahit bago pa lang niya nakilala si Paul ay ito ang piliin niya. Habang tumatagal nga
na mas nakakasama ni Eric si Paul ay mas nararamdaman ko na baka ilusyon lang pala talaga ang mundong binuo ko para sa aming dalawa. Isang araw, Mama Mia, ay inaya ako ni Eric na sumama sa despedida party ng kanilang boss. At dahil sa isang dance club ito ginanap, ay hindi na iwasang nagkainuman at nagkalasingan ng mga tao. Hindi ko aakalain na ang gabing yun pala ang tutuldok sa relasyon naming dalawa ni Eric. Mama Mia, nag-CR lang ako sandali. Pero pagbalik ko ay hindi ko na nakita si Eric. Kaya naman, tinanong ko sila kung nasaan ito. Ang sabi ni Paul ay nakita daw niya itong lumabas kasama si Alex. Tinanong ko kung sino si Alex dahil wala naman akong kakilalang kanyang katrabaho na Alex ang pangalan. Sabi niya, isa raw sa mga bago nilang kliyente. Tinanong ko kung babae o lalaki si Alex, Mama Mia. Nagsorry pa ako sa tanong na yon dahil baka offensive kay Paul. Pero agad naman niyang sinagot na lalaki si Eric. Kaya naman, Mama Mia, bigla talagang kumabog ng mabilis ang puso ko. Nagpaalam ako kay Paul at sabi ko hahanapin ko lang si Eric sa labas. Mama Mia, lumabas ako ng bar, palayo ng palayo. Hanggang sa naisipan ko na puntahan ang kotse ni Eric. Baka nandoon siya at naghihintay sa akin. Pero nang makarating ako doon, Mama Mia, ay nakakarinig ako ng mga ungol. Nakakarinig ako na parang may naghahalikan. Hindi nakablock ang pinto ng kotse niya. Tinted yun, Mama Mia, kaya hindi po halata sa labas. Binuksan ko ang kotse at nakita ko talaga na si Eric ay nakikipaghalikan kay Alex. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mama Mia, isa po akong kalmang uri ng babae. Pero noon, parang lumabas ang pagka-Amazona ko. First time in my life na namura ko siya, Mama Mia. Pinagpapapalo ko siya at pinagsasasampal. Humingi siya ng explanation sa akin. Sabi ko ano pa ang i-explain niya, kitang-kita ko nang nakikipaglaplapan siya sa kapwa niya lalaki. Nag-sorry siya sa akin, Mama Mia. Sabi niya nahihilo raw siya. Sabi pa niya, pinilit daw siya ni Alex. Si Alex naman ay nag-react. Sabi niya hindi raw niya pinilit si Eric, Mama Mia. Baka nga raw ako o si Eric ang pumipilit na pigilan ng sarili niya. Yun na ang naging signal sa akin para umalis sa lugar na yon. Hinabol pa ako ni Eric at halos lumuhod na nagmamakaawa sa akin. Sa tingin mo, epekto sa akin yung paluhod-luhod mo? Hayop ka, Eric. Niloko mo ko. Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ko sa kanya. Sabi niya never naman daw niya akong niloko, Mama Mia. Ngayon lang daw nangyari ang bagay na yon. Lasing lang daw siya. Humihingi siya ng tawad sa akin dahil ako daw talaga ang mahal niya. Sa tingin mo, paniniwalaan ko pa yung sinasabi mo? Kung mahal mo ako, dapat hindi ka lumabas. Dapat hindi mo ako iniwan doon sa loob ng matagal. Kaso lasing ka, di ba? Kaya baka nga lumabas yung totoo mong nararamdaman. Sabi niya, Mama Mia, hindi. Lasing lang daw talaga siya. Sabi ko kung hindi siya yan, sino yan? Nasaan yung totoong siya? Sinumbatan ko na siya, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya na hindi niya alam kung gaano kahirap para sa akin ang pakiramdam ko, na hindi ko alam kung sa babae o sa lalaki ba ako magsiselos. Tapos mahuhuli ko pa na ganito siya. May pa-vow-vow pa kaming dalawa. Pero bumigay rin pala siya. Sabi niya, Mama Mia, ay kinikilala pa raw niya ang sarili niya. Basta daw ang alam niya ay mahal niya ako. Mahal na mahal. Ilang ulit pa siyang humingi ng tawad sa akin at nagmamakaawa.
Humingi siya ng isa pang pagkakataon, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko ba yun. Mama Mia, sa araw-araw na hindi ko kasama si Eric ay para akong mababaliw. Nawalan po ako ng gana na pumunta sa simbahan. Nawalan po ako ng gana na kumain. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung paano ako nakakasurvive. Tanging mga worship songs lang po ang pinakikinggan ko araw-araw. Ilang beses akong kinatok ng mga magulang ko sa kwarto ko, pero hindi ako lumalabas. Nag-resign na rin ako sa trabaho noon dahil hindi ko alam kung kakayanin ko pang makaharap ang ibang tao. Mama Mia, magsasyam na buwan na po mula nung mangyari ang bagay na ito. Magsasyam na buwan na rin na hindi ko nakikita si Eric. Maraming beses po siyang sumubok na makipag-usap sa akin pero blinak ko lahat ng aming komunikasyon. Minsan, Mama Mia, ang sabi ng mga ka-choir member ay inabangan pa raw ako nito sa practice namin sa pag-aakalang umattend ako. Pero hindi talaga ako ma-attend doon and eventually ang sabi nila ay tumigil na rin ito sa kakahintay sa akin. Hanggang sa tumigil na rin siya, Mama Mia, sa pangungulit sa akin na makipag-communicate. Never ko na rin siyang nakita kahit saan. Nang tanungin ako ng ibang mga tao kung bakit daw kami naghiwalay, ay itinago ko na lang lahat sa sarili ko, Mama Mia. At dahil wala rin naman akong masabihan tungkol doon, ay minabuti kong sumulat na lang sa inyo. Mama Mia, nagbabaka sakali po ako na sa pagsulat kong ito ay mabawasan man lamang kahit konti ang nararamdaman ko. 9 buwan. 9 buwan pero hanggang ngayon, masakit na masakit pa rin. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Eric. Deep inside, gusto ko siyang paniwalaan na unang beses lang yun na nagtaksil siya sa akin. Deep inside, gusto ko siyang patawarin na tanggapin muli. Pero tinatalo pa rin ako ng insecurity ko, Mama Mia. Paano kung gawin niya ulit sa akin yun? Paano kung isang araw ay ma-realize na lang niya na kaibigan lang pala talaga ang nararamdaman niya para sa akin? At ang nagpapatigubok talaga ng kanyang puso ay ang kapwa niya lalaki. Kahapon, Mama Mia, finally ay binuksan ko na ang mga sulat na pinadala niya sa bahay namin. At ang huli niya pong sulat ay kakabigay lang niya. 3 buwan na ang nakakaraan. Ang sinabi niya doon ay hihintayin pa rin niya ako. Sana po, Mama Mia, ay mapayuhan ninyo ako tungkol sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat bang makinig ako sa nararamdaman ng puso ko? O dapat bang bigyan ko ng pansin ang pangamba ko na baka masaktan lang niya ako ng paulit-ulit kapag nagpatuloy pa kami sa aming relasyon? Litong-lito na po ako, Mama Mia. Naghihintay po ako ng inyong mga payo. Cora. Alam mo, Cora, isang bagay ang napatunayan ko tungkol sa tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay mapagpatawad. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng ilang ulit na chances sa isang taong minamahal mo. Kung ano man ang dapat mong piliin, kung piliin mo man na pagbigyan muli si Eric o piliin mo man na tuluyan ng tapusin ang lahat sa inyong dalawa, ikaw lang ang nakakaalam noon. Alam kong hindi madali. Alam kong masakit. Alam kong halos oras-oras kang naiiyak. Alam ko yon. Pero ikaw pa rin ang makakasagot kung ano bang mas mahalaga sa'yo. Ang tuluyan mo na siyang makalimutan? O kaya mo pang mag-risk ulit? Kaya mo pang sumubok ulit para makasama ang taong mahal mo? Pero sa risk na ito, tama ka. Pupwedeng masaktan ka ulit. Pupwedeng maloko ka ulit. Pupwedeng hindi siya ulit makapagpigil ng kanyang nararamdaman. Ikaw ang magdesisyon. Pero sana, bago ka magdesisyon, sa Diyos ka dumulong. Siya palagi ang nakakaalam ng lahat.
Minsan, kahit pa sabihin natin na naniniwala, nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos, hindi talaga natin maiwasan na sobrang masaktan dahil sa kagagawan ng mga taong mahal natin. Hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos. Kumapit pa o bumitaw na. Makipag-usap ka sa Kanya at hinahangad ko na sana makuha mo ang sagot mula sa Kanya. Hinahangad ko kung ano man ang magiging sagot niya, sana ay magbigay ito ng kapayapaan muli sa iyong buhay. Sana magbigay ito ng kasiyahan. Sana magbigay ito ng lunas mula sa lahat ng sakit na iyong nararamdaman. Maraming salamat sa pagbabahagi mo nitong kwento mo dito sa ating programa. At sa mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Cora, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. Huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Please do like and share this video. And huwag niyo pong kalimutan na kung may sarili kayong kwento ng buhay, nakaka-inspire, nakakasakit, o kung gusto niyo lang maglabas ng sama ng loob, pwedeng-pwede po yan. Mag-email lamang po kayo, mamamia.cdo0317@gmail.com. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.